Ano ba ang ASEZA? Ito ang Aurora Special Economic Zone Act of 2007 o RA 9490. Ito ay ang pagtatayo ng isang enklabo o eksklusibong lugar para sa negosyong pang-export at para sa mga transnational corporation at lokal na mayayamang kapitalista. Ito ay sumasakop sa 500 ektarya na matatagpuan sa Barangay Esteves, Dibet at Dibacong sa bayan ng Kasiguran. Sa kasalukuyan ay may nakahaing amyenda para baguhin ang pangalan Aurora Pacific Economic Zone and Seaport at palawakin pa na umabot sa 13,852 hektarya na sumasakop sa mga barangay tulad ng Dibet, Esteves, Dibacong, Cozo, San Ildefonso, Kulat at Luwal na 12,852 hektarya. Para mahikayat ang dayuhang mamumuhunan, sa unang yugto ay itatayo ang International Airport, daungan ng malalaking cargo vessels, clubhouse, hotel, beach resorts at entrance plaza. Gagamitin ang 800 million pesong buwis ng mamamayan para sa proyektong ito. Ang iyong makikita ngayon ay iba't ibang sektor ang kasama po natin ngayon sa hanay ng mga katutubo kasi sila ay apektado rin sa batas ng APESA na isinusulong ng pamahalaan. Nandito rin ang sektor ng mga mangingisda, sektor ng mga kababaihan, at lalo higit ang sektor ng mga magsasaka na maapektuhan ang kanilang mga lupain. At dito makikita po natin na rice granary ang lugar na ito. Ito yung pinagkukunan ng pagkain ng mga mamamayan, hindi lamang ng Kasiguran, kundi ang karatig bayan. Itong Esteves Dibet ay malaki po ang ambag ito sa pagkain dito sa Kasiguran dahil nakapag-produce, number 1 producer po ito in terms of metric ton. Ang Esteves na sinasabi nating rice granary ay may 1,530 metric ton na ina-harvest at 2 beses po ito sa isang taon. At ang daloy ng tubig po ay napakaganda. Pinabagyo ng ibang lugar pero ito ay hindi nalulubog. So makikita po natin na talagang kapag kinuha ito at ginamit sa ibang gamit ay talagang makakaapekto sa pagkain ng mga tao. Tiyak ang gutom po rito. Pangalawa, ang mga lupain po rito ay hindi mga publikong lupain. Ito po ay mga pribadong lupain po na kung saan karamihan sa mga magsasaka po rito ay mga CLOA holders o CLOA beneficiaries. Talagang ibinigay sa kanilang gobyerno. Kaya under sa batas ng Carpet, dapat proteksyonan at pangalagaan ang ating tubigan dahil itong pinagkukunan ng ating pagkain. Kaya itong aming ginagawa ngayon ay Kalbaryo at Pasyon ay isang protesta at pagpapahayag ng karapatan ng mga tao. Kasi hindi man lang napapakinggan at hindi pinapakinggan ang karaingan ng mga tao. Para sa kanila, non-negotiable, hindi pwedeng ikompromiso ang tubigan para lang sa mga dayuhan. At alam naman natin, itong proyekto ng ASESA ay hindi dumaan sa tamang konsultasyon. Nagulat na yung mga mamamayan, lalo higit ang mga magsasaka, ang mga kapatid nating mga katutubo. At makakapinsala pa sa ating kapaligiran. At sa kasalukuyan, ay gumagawa ng paraan ang ating mga mamamayan, ang iba't ibang mga sektor para mapigilan na makuha talaga ang lupaing ninuno, ang karagatan at ang sakahan ng ating mga magsasaka. Kailan po ba balak kunin talaga to kung matutuloy? Kumbaga gano'n na lang po karami yung oras niyo para ipaglaban ito? Hindi, kung sa akin, kung para sa akin, nakalaan yung panahon ko talaga para tuloy yung pagkikiisa para sa pagkikilaban ng mga lupain na gustong sukutin nga ng APESA. Yan nga sa parting Esteves, yung may mga lupain dyan, yung may mga luti-luti dyan, yung mga sinakop na lang APESA, ay pinakakuha, sila na babayaran, 50,000 bawat isa. Pero sabi nga namin, ay ang pera madaling maubos. Ay paano na kung wala na kayo tinitirahan? Saan kayo pupunta? Saan po pa balak kung sakaling i-relocate yung mga tao?
Yun nga ho ang problema. Wala po. Walang hindi sigurado kung saan sila ilalagay. Kayo po, maapektahan po ba kayo ng... Sabi nila, lahat naman daw kami apektado nito. Nakagapos kasing nararamdaman ng mga magsasaka, ng mga katutubo, ng mga kababaihan, ang hirap at sakit at pagdurusa nung ipapatupad ng lubusan ang proyektong ASESA. Kung ngayon may problema na sa pagkain at pumipila sa NFA, kung kukunin pa ang lupaing sinasaka ng mga magsasaka dahil sa proyektong ASESA o APESA, paano na ngayon ang kinabukasan nila? Paano na ang buhay nila? Kaya panawagan sa pamahalaan, sana pakinggan ninyo ang karaingan ng mga maliliit nating mga kapatid. Na sa ngayon ay maraming agam-agam, na sa kasalukuyan ay talagang hirap na hirap dahil baka gigising sila, mapaalis na sila sa kanilang bahay, sa kanilang lupain. Ang kahilingan ng mga mamamayan ay ang mga sumusunod. Ipamahagi ang lupang reserbasyon sa mga lehitimong magsasakang nagbubungkal nito, ipagpatupad ang tunay na reforma sa lupa, igalang at protektahan ang lupain at karagatang ninuno at lupang sakahan, kasiguruhan sa pagkain at paninirahan ng mamamayan.